Oh, pero at that time, kasi alam naman natin na meron tayong confidentiality sa mga bank deposits, no? And pati nga ang AMLAC, actually, meron sila mga panuntunan sa paglalabas ng informasyon. And that time, saan ka nakakuha ng informasyon? Sorry, just... Nasa ombudsman po yan. Pwede naman po nilang buksan muli. Pero sa akin, regardless na rin, kasi nasa dahig naman na eh. Kahit na ano pang mangyari doon, hindi na makakauwi yan eh. Hindi na makakalabas ng kulungan. Dahil mas mabigat po yung krimen doon. Libo-libong pinapatay niya sa mga kababayan natin. Na isa pang karumal-dumal na krimen na pinalagpas po ng mga supporters ni Duterte. No? Kaya sana po mamulat na tayo. Hindi na pwedeng ganito ang kalakaran sa bansa natin. Dito po sa account na ito, ito rin yung same account na napag-usapan doon sa impeachment hearing na may pangalang Sammy Uy? Opo, it's the same account po yan. Yan yung tinatawag kong mother account na 2.4 billion pesos po ang pumasok sa account ni Sara Duterte at ni Digong. Kaya joint account po yan, kaya sakop po siya nung impeachment. At dun sa 2.4 billion na yan, nakita doon yung mga checking ibinigay ni Sammy Uy doon sa bawat miyembro ng pamilya from 2011 to 2013. Tapos, pag nakita ko po, anong inanalyze po namin, siguro na-realize nila na may paper trail silang iniiwan. Nung nahinto na ito, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok. Kaya ang aking conclusion nito ay si Sammy Uy rin ang nagpapasok nito. Kaya yung buong 2 billion na yon ay galing sa illegal drugs. Opo. So dividendo nila yan. Kasi parehas po ng mga time eh. Kung kailan nagbibigay ng cheque, parehas din po dun sa time na nagde-deposito. Yun po yun. Oh, pero at that time, kasi alam naman natin na meron tayong confidentiality sa mga bank deposits, no? And pati nga ang AMLAC, actually, meron sila mga panuntunan sa paglalabas ng informasyon. And that time, saan ka nakakuha ng informasyon? Sorry, just kung sakali man na maaari mong i-share sa amin ito. Opo. Kagaya nung nailahad ko nung 2016 at nung Quadcom at nung nakaraang hearing, ito ay binigay sa akin ng isang whistleblower na nagngangalang Mike Joseph de Mesa. So ito ay nagbigay nito, sabi niya kaanak niya ang napagkuhanan niya to na galing sa isang ahensya ng gobyerno. Yun po yun. So binet ko yung informante, binet ko rin yung content. So in this case, nung na-validate na yung content, so nag-focus na ako sa content. And that time, magkano yung laman balance ng account na iyon dito sa bangkong ito sa Pasig? Hindi po kita yung balance. Ang kita lang po yung mga transaksyon na malalaki na pumasok. Okay. Yun lang po. Oo. Sige. So, well, ngayon bahagi na ito, no? Nasama ito sa impeachment discussion simply because joint account ito umano ni VP Sara at ng dating Pangulo. Opo. At ito po yan, Manong Ted. Simulat sa pool na nilabas ko yan, wala naman pong nag-deny sa bawat miyembro ng pamilya ng Duterte. Sinabi ko, inakusahan ko sila, binigyan kayo ng cheque ni Sammy Uy na drug lord, na konektado kay Michael Yang, tong si Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, joint with Kitty. Ni isang beses, hindi po nila dininayan. In fact, inadmit ni Digong mismo yung account, the existence of the mother account. But none of them, all these years, denied yung allegation ko na yan. Sa ngayon, kayo ba nakausap na ng mga possible prosecutors sa impeachment ni VP Sara kung kayo'y magiging isa sa mga testigo nila? Opo, naabisuhan na po tayo na magiging testigo tayo sa sa darating na impeachment trial.
Okay. Opo. And then, sa inyo bang pag-testify na ito, Senator Sani, kung mamarapati lang po ninyo, maliban ba dito sa publicly, inyo nang nailahad mula noon hanggang sa nagdaang hearing, meron pa ba kaming dapat na abangan? Yun na lang pong specifics ng mga kasi marahaba po yung mga listahan ng transactions na yun eh. Mm-mm. Marami pang hindi nakita yung mga kababayan natin na isang araw more than 300 million ang transaction ang inilabas nila. Tapos ang total na winidraw niya na walang dineposit ay mahigit 500 milyon. So talagang malaki ang transaksyon nandito. Hindi po ito yung sinasabi nilang labas-pasok. Kahit labas-pasok pa yan, malalaki amounts, pero in one particular stretch, puro withdrawal na kilalaki ang ginawa nila na walang pumasok, walang deposit, puro withdrawal na mahigit 500 milyon. So, doon mo makikita na at the very least, talagang 500 milyon at any one time ang balanse doon. But it could be more. The fact na prinomote yung account manager nito ginawang SSS president. Ibig sabihin talagang kakuntsaba ito. Tapos makikita nyo, pag tinotal mo yung pumasok at lumabas, mas malaki yung lumabas. So ibig sabihin nito, nagde-deposito sila ng below the threshold na 500,000. Kaya marami pa hong madidiscover dito na magugulantang mga kababayan natin. Okay, sige nga. Sabi nga natin, kung meron pa tayong dapat abangan, ito po ang amin pong aabangan. Ngayon, Senator Sani, dito po sa ICC, meron pong mga panayam nga sa inyo na may tinutukoy kayo na mga testigo. Kasi nga sa aming panayam din sa mga abogado po ng mga biktima po dito, maingat nga sila sa pagbabangkit. Kumpirmado na ho ba talaga sila Matubato tsaka sila si Las Cañas ay testigo na po ng prosecution laban kay dating Pangulo? Opo, si Las Cañas tapos na po yung testimonya niya. Meron po kasing provision sa ICC na kapag ikaw ay at risk yung buhay mo, para hindi ka itumba before the trial, kinukuha na yung testimonya. So, yung testimonya niya, pinasok na po yan. 7 araw po siyang krinos-examine ng mga abogado, court-appointed lawyers ni Digong, kasi hindi siya nagpa-participate nung panahon na yon. Tapos itong defense lawyers. So pagka nagsimula po yung trial, ipapasok na lang into the records yung testimonya niya. So tapos na yon. Ganun din po kay Matubato. Tapos meron pa pong mga members ng hit squad na nandoon na sa witness protection nila. So si Garma nandoon na rin po. So marami pong mga testigong nasa witness protection ng ICC. So ang kumbaga kapag kasi ngayon meron pang apela and pagbibigyan naman niya yata ulit ng ICC sa due process yung apela doon nga sa confirmation tong mga charges na ito tsaka yung pagsisimula ng trial. So lalabas dito, Senator Sani, na pag nag-trial na, ang ilalabas na lang nila, visuals ba ito ng testimony ni Las Cañas o sworn statement na lang, hindi na ma-expose pa doon sa mismong trial yung testigo? Ganun yon? Yun pong kay, sa pagkakalam ko, yung pong kay Matubato at kay Las Cañas. Sila, yung kanilang video recorded na testimony ay ipapasok into the records. Kasi na po yon, because of that special provision. Pero yung iba ay po yon, live po yan, actual po yan, na i-cross-examine sila. Okay, itong si Garma, kinukumpirma mo na hawak na ngayon ng witness protection ng ICC. Meron na rin siyang ganun din na inilabas na unang affidavit, dumaan na rin sa cross-examination ng both parties? Hindi pa ho. Yung kay Garma, siya ay magte-testify during the trial.
Iba lang yung kaso nila Las Cañas at Matabato dahil bukod sa at risk sila physically sa assassination, meron din silang mga health concerns. So yan po. Oo. Ngayon itong kay yung kay Garma, ito siya dahil supposed to be may wanted ho yan dito sa atin, meron siyang murder case. Kaso dahil nag-cooperate siya diyan sa ICC, napawalang visa po yung mga anuman Interpol Red Notice na nilabas. Ganun din po kina Matabato at Las Cañas. Lahat po ng mga yung Interpol Red Notice ni Las Cañas noon napawalang visa dahil nag-cooperate siya sa ICC. Pero itong kay Garma kasi, I remember, pending case ito, murder. Sa Mandaluyong ito, ang balita mo na, paano yung pamilya nung napatay dito na officer ng PCSO? Ganun po ang sitwasyon. Nakuha na siya ng ICC Witness Protection. So, hindi na po siya mahahabol doon. Si Las Cañas din po, kinasuhan. Si Matabato, may mga kaso din sila, pero dahil nag-cooperate sila sa ICC, ano po yan may precedent siya. Kaya hindi na ho sila makukuha. Pero ang that is with the condition na kailangan magko-cooperate sila fully at magte-testify sila na maayos. Otherwise, isosoli sila dito. Well, sige po, kasi anyway, siguro iba namang pong usapin yun, yung jurisdiction nga ng ICC sa mga Pilipinong ito, pero yung pending case nila sa mga regional trial court dito sa Pilipinas, yung ang ating, ito yung katanungan siguro din ng iba kung ma-absuelto ba sila kasi iba namang proceedings yung sa ICC, Senator Sani, no? Hindi ho sila ma-absuelto sa mga kaso dito. Pero the fact remains na nandoon na sila So protektado na sila nung sistema doon na ICC. Parang asylum o refugee status na sila. Okay, opo. Sige. Sir, ano bang balita nyo? Kasi may mga informasyon talaga na nanggagaling po sa inyo and eventually nga it turns out na positive, no? Meron na bang arrest warrant sila Senator Bato? At saka yung ilang pa mga dating hepe ng pambansang pulisya, maging sila Secretary Vitaliano Aguirre? Well, hindi po ako at liberty to confirm yung kay Bato. Pero alam niya po yan, no? Alam na po niya yan kung ano man yung katotohanan dyan. Doon naman sa iba, ang pagkakaalam ko po ay dinedevelop pa yung kaso sa kanila. Nasa case build-up. Pero ang hindi na po siguro aabot kina Aguirre at doon sa iba, hanggang kay Albayalde na lang po siguro at kay Bongo. Opo. Sige. So, you cannot confirm nor deny yung kay Senator Bato, pero you can confirm na meron pong ongoing ngayon na mga pagbubusisi pa kung maglalabas ng arrest warrant laban sa binanggit po ninyo na sila Ginoong Albayalde o maging kay Senator Bongo. Opo. So yun po yung ongoing investigation. Hindi humin po yung prosecutor nung nahuli si Digong, tuloy-tuloy po yung kanilang investigasyon. Kaya pero sa nakikita ko lang po ay baka aabot lang kay Albayalde. Opo. Kay Senator Bongo kaninyo? Bongo and Albayalde. Kay VP Sara, nung siya ay nag-mayor pa, kasi meron kayo din binabanggit na merong, saan nyo na humanggaling? Kay VP Sara po? Hindi po, unfortunately, hindi po kasama. May issue ng warrant si VP Sara. Ngayon, okay lang man. Hindi na po aabot yung threshold na evidence. Kasi mataas po ang threshold ng evidence na hinahanap ng ICC prosecutors. While meron nagsabi na banggit ng ilang testigo si Sara, but according to the ICC by standards hindi aabot.
Opo. Kasi nga mataas po yung panuntunan para ka talaga maidawit po sa kaso at maging co-perpetrator, ang bansag nga po ang tawag po, Senator Sani. Opo. Opo. Okay, sige. So even yung mga na-mention, go ahead. even po yung mga na-mention na co-perpetrators, hindi naman ho automatic ay ma-issuean sila ng warrant. So, in fact, yung iba doon ay binibigyan ng pagkakataong mag-testigo. So, yung mga except kay Bongo, Bato, Tigong, all the rest ay pwede pa sila magtestigo para matanggal sila doon sa kaso. Yun po ang condemn. So yung mga nababanggit doon, pwede pong mag-apply para sa kanilang sariling witness protection program ng ICC, Senator Sani. Opo. Yes. Sige. So, Senator Sani, salamat sa inyong panahon at kami po aantabay dito po